ng dila. At yung isda na nakalutang, patay na isda, binuhay ito ng propeta. So maski sa tao, merong mga tao na ginagamit si Lord na pag nagbitaw ng salita, nangyayari. Amen. Bakit? Diyos ang nandun sa loob ng katawan ng taong yun. Tulad ng Brother Branham. At tulad din natin ngayon. Kaya, mahirap pong basta tayo magbibitaw ng salita, lalo't kung ito'y kakapahamak ng tao. Kaya, dila ay ingatan. Ngayon, yung pong Genesis, nakita po natin, bukod sa mga creation ng Diyos na nag-exist, nagbitaw din si Lord sa mag-asawa na huwag kayong kakain nung ipinagbabawal niya sapagkat sa oras niya na kayo'y kumain yan, kayo'y mamamatay. Amen. Pero ang tao, matigas ang ulo, akala siguro nila ang Diyos pwede pang bawiin ang sinabi niya. Pero ang tanong, babawiin pa kaya ni Lord ang sinabi niya? O nung sabihin niya kayo mamamatay, doon na nagkaroon ng kamatayan. Bakit? Sinuway nila ang salita ng Diyos. Amen. Nung sabihin ng Diyos kay Noah, Noah, gawa ka ng arko. Bakit, Lord? Gugunawin ko ang mundong ito. So si Noah, dahil kilala niya ang Diyos, alam niya pag sinabi ng Diyos, totoo, pinagsikapan niyang gumawa ng arko. Kasi alam ni Noah, hindi sinungaling ang Diyos. So gumawa si arko, 120 years. Pero pinagtiyagaan ni Noah ito. Bakit? Kasi alam niya, mangyayari ang sinasabi ng Diyos. Kaya nung sumapit ang takdang araw ng Diyos, dahil ang tao ay sobrang matigas ang ulo, ginunaw ng Diyos ang mundo. Lahat ng tao patay malibang kay Noah, ang asawa, at yung 3 anak niya at 3 manugang. Iyan po ang Diyos. So, huwag nating bibiruin ang ating mga paglilingkod na ito. At sinabi ni Lord, lahat ng hindi susunod, lalangoy sa impyerno. O ayan, binitiwan na po ng Diyos yan. Hindi po niya yung binabawi. Kaya kung tayo po ay ang isipan natin, atras abante ang Diyos, hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos, puro abante. Amen. Okay. So, lalo pa nung sinabi ni Lord sa Matthew 5, ano sabi niya? Mawawala ang langit at ang lupa, subalit ang salita ko ay hindi magkakabula. Biro mo yan, pwede pang mawala ang langit, pwedeng mawala ang lupa. Pero ang salita ng Diyos, mangyayari. Amen. Kaya yan po nakakatakot sa Diyos. Kaya tayo, kung talagang tayo mananampalataya, iyan po ang dahilan kung bakit tayo mayroong takot sa Diyos. Yung mga walang takot sa Diyos, hindi po yun mananampalataya. Yung paisi-isi, siguro sa isip niya, wala yan. Yan ang pagkakamali mo. Hindi nagbibiro ang Diyos. Amen. Okay, pasimula po tayo dito. Yan. Speaking things into existence. Dito po tayo magpapasimula sa propeta. Sabi po dito, howbeit, when He, capital letter, the Spirit of truth, sino po yun? The Holy Ghost, the Word, is come, He will guide you into all truth. So yan, ano pong ibig sabihin? Kapag nasa tao ang Holy Ghost, dadalhin kayo sa buong, kasi whole ang sinabi rito, into all truth. Ibig sabihin, sa buong katotohanan. So pagka ang tao nandoon sa partial truth, hindi po Holy Ghost ang nagdala sa kanila. So, makakamtan lang ng tao na mapunta siya sa totoong tama dahil ang Holy Ghost ang nagdadala. Amen. O ngayon, yung sinasabi ng maraming
relihiyon. Holy Ghost din daw sila. Tanong, nasa all truth ba sila? Kasi kung Holy Ghost ang nagdala sa kanila, ang trabaho ng Holy Ghost, dalhin ka sa buong katotohanan. Hindi siya magdadala sa iyo sa kasinungalingan. Buong katotohanan. Kaya pasalamat tayo kung ano ang totoo, kung ano yung tama, yun ang kinalalagyan natin. Thy word is truth. Ang iyong salita. Si Jesus po nagsasalita dito kasi John 16 po ito. Thy word is truth. Ang salita mo niya ay katotohanan. And he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, ano yun? Word of God. That shall he speak, and he will show you things to come. Oh! So ang trabaho pala ng Holy Ghost, ipapakita niya sa inyo ang mga bagay na parating. Tayo nung nagpasimula tayo dito, wala akong masyadong nakikita noon. Blurred din. Pero, ang Holy Ghost hindi niya pwedeng hayaan ka na hanggang doon ka na lang. So, ang ginawa sa atin ng Diyos, habang dumadaan ang mga araw, nakikita natin ang mga bagay na parating. Hanggang sa dumating itong kasakdala ng Word, nakita natin ito. Na ito pala yung totoong salita na hindi nakikita ng maraming relihiyon. Amen. So, and then sabi niya rito, ito, sana tayo po ito. God trained men. So, ang Diyos daw ay, ano yung train? Nagtitrain. Sa Tagalog, ano yung train? And before we can have this revival, God has to call out and train men. God train men. So ang Diyos pala ang nagtitrain sa atin. Nagsasanay. Kasi ang sa natural, hindi ka pwedeng maging sundalo o pulis na basta ka lang nagpulis. Pumunta ka sa PNP. Gusto ko magpulis. Tapos pulis ka na. Ganun ba? Pumunta ka sa PNP. Sinabi mo sa chief, pulis na ako. Ganun ba? O meron nga nag-train, hindi pa nakalusot. Ang dami hindi pumapasa. Kailangan niyang maging qualified na pulis. May training. Dito, sa men of God, may training po dito. God has to call out and train men. Kaya kung hindi ka po na-train, malabo kang mapunta rito sa tao ng Diyos. Kasi ang tao ng Diyos, tinitraining po ito. Paano ka papasok sa isang gera ni hindi mo alam kalabitin ang baril? Ni hindi ka marunong mag-judo, karate. Kasama po yan sa training ng mga PNP. Amen. So dito, bago ka gawin ng Diyos na alagad, kailangan kang pumasa sa training niya. Sabi niya, God trained men. Bakit? To carry this message. Bakit daw tayo tinitraining ni Lord? Para dalhin mo itong mensahe. So kung hindi mo dala-dala ang mensahe para sa iba, ibig sabihin hindi ka na-train. Ibig sabihin, pumupunta ka lang ng church, maupo. Hindi ka na-train. Ang training mo, upo. Training ba yung upo? At maraming ganong Kristiyano na hindi po na-train. Kahit Linggo, Biyernes, nakikinig, hindi sila na-train.
Kasi sa training po, talagang susubukin ka dyan. Ha? Lalo na kung ikaw po ay Marines. Naku, ang bigat po ng training ng Marines. Hello, kasi sila yung frontline na panlaban. Tayo kaya pwede tayo sa frontline? Sabi rito, bakit? Sabi niya, to carry this message. And they don't care what the opposition is. Wala silang pakialam kung sino ang kalaban. Yan po yung mga well-trained. Kaya nga ako po ay doon sa Bicol po yung mga kapatid natin, yung mga pastor doon. Sa Manalo, sa hindi. Lulusobin nila ang isang grupo para i-share ang word. Kasi yan po ang isang Kristiyano, kailangan dalhin niya itong mensahe para naman sa iba. Hindi puro na lang po pansarili. Kasi kung ang mensahe puro pansarili mo lang, matatawag ka bang alagad ng Diyos yan? Ang trabaho pala natin dito, dalhin ang mensahe sa iba. So ako yung saludo sa mga pastor ng Bicol. Talagang, amen. Hindi po basta-basta ang kanilang hinaharap. Mga pastor din. Mabigat. Mga membro-membro lang siguro. Pero mga pastor, mga second coming pastors. Kasi yun ang trabaho natin. Dalhin ang mensahe. At sabi rito, and they don't care what the opposition is. They are willing to go to the fiery furnace in defeat or to the lion's dens or wherever it may be. They are ready to go because they have been in the presence of God and know that He is. Nakita niyo po ba yung mga na-train ng Diyos? Hindi nila iniisip, matalo man tayo dito o manalo. Ang mahalaga, nagtrabaho ka kay Lord. Kaya kung tayo po ay ulitin ko, wala naman tayong ginagawa, hindi ka pa na-train. Tama, mali. Parang wala akong marinig na ime. Tama, mali. Sabi niya, they've been in the presence of God and know that He is. Whether it's to victory or defeat, manalo o matalo, they still stand the same. Mananatili sila kasi sa mga sugarol, meron ba kayong alam na sugarol na laging panalo? Yung mga taga-sisilangin. Naranasan niyo ba magsugal? Lagi bang panalo? May talo. So sa mga warrior, talo o panalo? Sugod! Iyan pala ang mga trained men of God. Hindi nila iniisip kung matatalo. Basta sumunod sila sa commander nila. Amen. Sabi niya, they still stand the same. That's the kind of training God does to man. Iyan ang training ng Diyos. Manalo o matalo. Hindi sila takot. Tamaan, kumbaga sa isang sundalo, tamaan sila dyan ng bala. Mataga sila. Amen. Siguro sabi ng mga sundalong katulad dito, sige, tamaan nyo ako, basta nasunod ko ang sinasabi ng commander ko. Lumaban. Yan po mga training ng sundalo ng Diyos. Sabi niya, that's the kind of training God does to man. And it's very strange to think that God would do that. That God trains His men like that. So para bagang ang iniisip natin, ang Diyos, lagi lang tayo sa panalo. No. Amen. Sina Joshua, nakaranas din sila ng talo. Bagamat si David, hindi po nakaranas ng talo sa digmaan, dumaan din siya.
sa mga consequences. Amen. Nakita niyo po ang training ng mga sundalo ni David. Ano po ang training ng sundalo ni David? Isang sundalo ni David, kayang pumatay ng 200. Amen. So tayo din, kaya nating pilayan yung 200 na demonyo. Bawat isa sa atin. Pero kung ikaw ang pinipiliayan ni Satanas, anong klaseng training mo? Amen. Now, sabi po rito, sa God called man, sabi niya, 32, you know, we have an old song we sing. Some through the waters, some through the floods, some through deep trials, but all through the blood. God leads His people through great trials to purge them. And sometimes it takes years to do it. Yes. Si Job. Hindi sinabi kung ilang taon nagdusa. Pero pumasa siya. Ganyan po ang Diyos. Akala ng ibang magbo-born again, pag nag-born again, hihiga sa duyan. Di ba? Ay, puro blessing. Dahil may mga pastor kasing gano'n na pag nag-born again ka, puro blessing. No. Dadaan ka rin sa testing. Bakit dadaan sa testing? Upang makita ng Diyos kung totoo ka o palsipikado. Kasi maraming Kristiyano, palsipikado. Hindi totoo. So sana dito sa atin, puro tayo totoo. Amen? Sabi niya, through deep trials, mabigat na pagsubok. But all through the blood, okay. God leads His people through great trials to purge Him. Pag sinabi pong purging, paglilinis. Doon pala tayo sa mga training na dinadaanan natin, doon tayo na perfect. Kaya pag hindi ka nakaranas ng training o mga pagsubok, hindi ka malilinis. And sometimes, it takes years to do it. And as for myself tonight, I believe that right now, God is training such men to meet the front line. Kaya ba natin na ilagay sa front line? Or lagi tayo sa likod ng labanan, nakatago sa bato? Ang warrior ni Christ, lagi po itong nasa unahan. Nangunguna. Amen. Men who are going through and times shook from their feet. Sometimes look like the whole thing's falling. But yet, in the midst of it all, they know that living God and keep their face forward. Keep moving on. So, maaring tayo po ay nakakaranas ng talo o kagipitan, pero ang isang Kristiyano, hindi po yan bumabagsak. Dadaan tayo sa lahat tayo. Dadaan tayo. Kami nga ni Jackie noon. Matindi ang dinaanan namin ito. Sa Bicol. Hello. Hindi nyo kasi kami nakita noon kung anong dinaanan namin. Amen. Sabi ko nga sa inyo, naranasan ko puro lakad. Humahayo ako lakad. Wala akong sasakyan. Walang bisikleta. Nagkaroon ako ng bisikleta. Taon! Testing. Pero hindi po ako umatras. Hindi ako tumigil. Minsan nagkabisikleta si pastor. Ay sabi noong head namin, magbigay kayo sa Panginoon na masasaktan kayo. Ay wala akong pwedeng ibigay noon, bisikleta. Nagkaroon na nga, mawawala pa. Trials.
Ibinigay ko. Ganyan po ang dadaanan natin na hindi po puro duyan. Hello, may mahilig doon sumakay sa duyan. Hindi puro ganun. May duyan sa likod eh. Hindi po dito puro duyan. Testingin ka ni Lord. Kung totoo ka. Kasi doon sa testing, malalaman kung sino ka. Amen. From that time, 8 to 5, I've got a slogan. Ito po ang slogan ng propeta. Do right. It's your duty to God. Ano raw ang duty natin kay Lord? Gumawa ng tama. Think right. That's your duty to yourself. Ano naman ang duty natin sa ating sarili? Mag-isip ka ng tama. So, ibig sabihin, sa Diyos, makita niya na puro tama ang ginagawa natin. Pero sa ating sarili, may duty rin tayo. Ang ano yon? Ang isipin mo lagi, tama. And you've got to come out right. And if you'll try to practice the right thing, it will grow around you just like a vine. It will hug you into it. So, ibig sabihin, nandoon sa kung ano ang lagi mong ginagawa, iyon ang magiging ikaw. Ano ba ang pinananatili nating karakter sa ating buhay? Ikaw na yun. Kaya kung ang karakter mo, hindi mo ito iminumold, mananatili ka dyan. Dahil ang inexample niya dito ay katulad ng ubas na ito'y tumutubo, nagbubunga ito. So kung yung karakter mo hindi mo naayos, lalaki yan. Kaya marami pong Kristiyanong hindi makabangon sapagkat lumaki na yung karakter niya kasi lagi niya itong inaalagaan. So kung ang karakter mong ginagawa, kaya nga sabi niya, mag-isip kayo ng tama. So kung ang ating isipan, tama ang ginagawa, kasi itong isipan po ang nagmamando. Ito po ang nag-uutos sa atin. Kaya kung ano ang isipan mo, yun ang hahakbangan mo. Kaya huwag kang magsabi na ang isipan mo tama, pero mali ang ginagawa mo. Kaya mali ang ginagawa mo kasi ang isip mo mali. Amen. Sabi niya, it will grow around you just like a vine. It will hug you into it. And if you can't love your enemy just as much as you love those who love you, there's something wrong somewhere. So ang loving enemy pala ay kung paano mong iniibig yung mga iniibig mo. Ganon mo sila ibigin. Ibig sabihin, ang enemy pinapakain. Tulad ni Elisha. Noong mahuli nila yung Syria, dinala ni Elisha sa hari niya, napaligiran na ng sundalo kasi binulag ng Diyos eh. Sabi ng hari ni Elisha, ano anya Elisha? Patayin na natin sila lahat. Sabi ni Elisha, wag mahal na hari. Pakainin natin sila. Ayan po ang Kristiyano. Minamahal pati kaaway. Amen. Okay, sabi niya. And listen, I would rather be scripturally wrong and have the right kind of a spirit than be scripturally right and have the wrong kind of spirit. So mas gugustuhin ko pa niya na nasa mali ako na mensahe basta tama ang aking karakter. Kaysa nasa tama akong mensahe, mali naman ang karakter ko. So ibig sabihin, yung karakter dito ang dapat na makita sa atin, yung tamang karakter. Okay? It's what?
is in that displays itself. Your life proves what you are. So makikita dito sa ating panlabas kung ano yung nasa loob. Itong panlabas, pwede itong magkunwari. Pero, pag uwi mo, lalabas at lalabas kung sino ka. Lalabas ang tunay na ikaw pag nandiyan ka na sa bahay mo. Ikaw na lang. Dito, well, di ba, ewan ko dito, kung malimbawa nagtutungit kayo sa lugar nyo, alam nga naman pati dito sa church, magtungit ka. Kung lasinggero ka, maglalasing ka rito. Gagawin mo yan pag uwi mo. Dahil doon sa bahay mo, lalabas ang tunay na ikaw. Hello? Okay, meron po ditong inano ang ating mensahero. Ayan. Si Confucius. Meron po siyang slogan, si Confucius, na pwede po natin itong sundan. Kasi ang isang Kristiyano dapat nagpaplano rin. O halimbawa, katulad nitong camp natin sa December. O, pupunta kami ni Jackie bukas sa Baguio para ayusin ang plano. Tama? Kasi hindi pwedeng, sa December mag-camp tayo. Hindi ganun. May planning po yan. So, sabi rito ni Confucius, if your plan is for 1 year, plant rice. So, pang 1 year yan. Yan ang planuhin mo. Okay. Bakit rice? Kasi ito yung mga pwede mong madaling gawin. Pero may plano yan. Ano yung plano? Una, pagsisikapan mo munang magkaroon ka ng palay. Huwag ka munang mag-aararo. At itatiming mo rin ang pag-aararo. Hindi yung panahon ng tag-init, doon ka mag-aararo. Itiming mo sa tag-ulan naman. Maliban kung mayroon kang patubig. And then, nung meron ka ng palay, isusunod mo naman yung meron kang pang-abuno. Kasi magtatanim ka ng palay, walang pang-abuno, abunado ka niyan. And then, meron kang pang-spray. Yun yung mga inihahanda sa planning. Hindi yung basta-basta ka na lang magtatanim. And then, sisiguraduhin mo na tama ang magiging tubig niyan. For 1 year. Now, if your plan is for 10 years, plant trees. Bakit trees? Kasi ito po yung pangmatagalan. Pangmahaba ito ng mga puno. Punong santol, matagal yan. Mangga, matagal yan. But, if your plan is for 100 years, educate children. Pangmatagalan talagang plano, turuan nyo ang inyong mga anak. Magkaroon sila ng edukasyon. Dahil nandito na rin tayo sa edukasyon eh. Amen. Huwag lang yung edukasyon, pang mundo. Amen. Okay. Ito. So, kasama po dito ang training. Kasi dapat tayo train. Will train. An old Cherokee Indian told his nephew, yung isang Indian, kinausap niya, sinabihan niya ang kanyang pamangkin, my son, inside each of us, there is a battle between two wolves. Anak, sabi niya, bawat isa sa atin ay mayroon ditong nagbabanggaan na dalawang asong gubat nag-aaway sa loob natin. So tayo kasi twofold being po tayo. At dito sabi niya, laging nag-aaway yan, araw-araw yan. Okay. So ito ay yung narinig ng bata. There is a battle between two wolves. One is evil. Ano yung evil? It's anger, envy, resentment,
inferiority, lies, and ego. So yung isang wolf, asong gubat, yung isa doon, ito ang ugali niyan. Okay. The other is benevolence. Matino. Mabuti. So yung isa, masama. It is good. It is good luck, peace, love, hope, humility, kindness, empathy, and truth. Nagbabanggaan niya yan diyan sa loob mo. Nag-isip yung bata. The child thought for a moment and asked. So nagtanong ang bata. Kasi siguro nagbubulay-bulay siya. Mayroon pala dito. Nagbabakbakan sa loob ng katawan ko. Yung isa mabuti, yung isa masama. So nagtanong yung bata, Grandfather, which wolf wins? Lolo, alin doon yung nananalo naman sa dalawa? The old man responded, the one you feed. Ang nananalo pa, maraming Kristiyano, pagdating sa bahay, hindi man lang niya mabuksan. Yung the table, yung mga mensahe ng propeta, ang Biblia, dito lang siya kumakain. O subukan nyo, isang linggo, isang beses ka lang kakain. Paano ka mananalo niyan? Na paglabas mo, mundo na ang kasama mo. Kaya maraming Kristiyanong hindi nananalo kasi mas malakas ang pinapakain na pangmundo. Pagdating sa bahay, ang hawak na ML, TikTok, Korea. Hello? O, paano yun mananalo? Kaya maraming Kristiyano bagsak. Oh. Dito ka lang kakain. Pag uwi mo, mundo na. Hindi ka lalakas. Lagi kang bagsak sa gira. Amen. So sana tayo po yung Kristiyano na bukod sa ating pakikinig dito, nagbabasa rin tayo. O kaya, mayroon tayong mga mensahe dito. Buksan nyo sa bahay nyo. Wala. Ang binubuksan natin, mga Korea, nobela, mga pelikula. Hello. Sabi niya, Sus Mariano. Garapo. Amen. Last week, God of this evil age. 65 po ito. Last week, in Matthew 24, kasama po tayo ngayon. Amen. Ano yung Matthew 24? It was the most. Anong ibig sabihin ng most? Pinaka. Pinaka ano? Deceiving age of all ages. Matthew 24. Bakit? All the ages of deceit, from the Garden of Eden all the way down, there's never been an age so deceptive as this age. Ang buong panahon, mula kay Adan, nagpasimula ang deception. Pero sabi ng propeta, itong ating panahon, ang pinaka deceptive. Hello? Kasi maraming Kristiyanong na-deceive. Gino. Ang nailagay ni Satanas sa isip nila, basta dumalo ka lang. Okay na yan. O, di ba? Ay, dadalo ako. Para wala na akong kasalanan. Iyan. Diyan ka nadali. Pag uwi mo, balik na naman sa mundo. Doon ka nadali ni Satanas. Alalahanin niyo agagi, isang word, doon na-deceive si Eva. Bumagsak ang buong daigdig sa kamatayan sa isang salita. Ano yung salita? Baka. Hello. So, maraming Kristiyano ngayon, hindi niya namamalayan. Paglabas na niya ng church, nagpasimula na naman ang deception. Ang pandaraya ng dyablo.
At ang isang malaking pandarayan ng dyablo, cellphone. Hello? Lalo kayong mga kabataan. Hindi nyo namamalaya, nasa impyerno kayo araw-araw. Tama, mali. Akala natin, ang deception lang ng dyablo, yung uminom, nagsigarilyo. Hindi yan. Yung cellphone ang number 1 ngayon. Na hindi alam ng marami. Hello? All the ages of deceit, from the Garden of Eden all the way down, there's never been an age so deceptive as this age. Itong panahon natin. False prophets will rise and show signs and wonders. If possible, to deceive the very elected. Na kahit elect, pwedeng manaya. Kasi ang deception ngayon, gahibla lang. Tulad po ng pera. Bakit maraming nadadaya sa pera na peke? Kasi kopyang-kopya nila yung original. Malalaman na lang nilang nadaya sila nung dinampot na sila ng pulis. Kasi nag-report yung binilhan. Peke yung pera mo. Napagtuunan ka tuloy na ikaw yung pabrika ng peke. Amen. Sabi niya, now just a cold, formal, starty churches and so forth of man-made theology that wouldn't. Okay. The elect would never pay no attention to that. So ang elect, hindi po sila kakagat sa mga pakana ng Satanas. Amen. Hindi sila kakagat. But it's up there almost like the real thing. Yan po. Akala mo totoo rin. Yung pangangaral nila, katulad nung namatay na kalaban lagi ni Abuloy, Pastor Abuloy. Yung pagdating sa debate, ang galing nun. Parang totoo. Yan po si Satanas. Akala mo totoo. At marami silang nadadaya. Sabi niya, just leaving out one word is all you have to do. Rising of the sun. 65 uli. Notice now, he come to share it with us. No wonder the gospel is good news. The very word gospel means the good news. Ano po yung gospel? Good news. The good news. What? If a man died for our sake, that's good news. If Christ was born, that's good news. But never was there news like this news. Ano yun? That he who made the promise has confirmed the promise. That he's alive forevermore and has the case of both death and hell in his hand. Si Jesus Christ po ito. Ang good news, agagi, yung kanyang mga ipinangako gagawin niya. Yan po ang good news. Yung kanyang mga pinili, pupunta yun sa langit. Good news. Ano yung bad news, Pastor? Pupunta sa impyerno yung hindi sumusunod. Yan po ang lagi nating isa-isip. So, tanongin mo sarili mo, sumusunod kaya ako sa Diyos? Hello? And all the gloom was shook away. There was no more gloom to be seen, for the sun was up from the grave. There was no, he will come, or he may come. He had already come. Yung nangako, hindi po parating. Sino yun? Si Jesus Christ. Wadya ni Jesus, Nathan. Yung hinihintay ng tao, andito ngayon. At tinitingnan niya bawat isa sa atin kung tayo sumusunod.
Amen. So sana masumpungan lahat tayo sumusunod sa salita ng Diyos. In every age, we have exactly the same pattern. Oh, hindi pala nagbabago ang Diyos ng paraan niya. Si Satanas ganun din. Yung paraan ni Satanas, ano yun? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride. Hindi siya nagbabago doon. Si Lord din, ano yung pattern ni Lord? Humility, holiness, obedience. Hindi niya po yung binabago. At ito'y pinatunayan din ni Lord na bago niya sinabi sa tao, siya ang unang gumawa. Same pattern. That is why the light comes through some God-given messenger in a certain area. And then, from that messenger, there spreads the light through the ministry of others who have been faithfully taught. But of course, all those who go out don't always learn how necessary it is to speak only what the messenger has spoken. Tayo yun. Kung ano lamang yung ating hindi tayo nagdadagdag. Kung ano yun, yun na. Amen. At dahil doon, hindi po tayo naliligaw. Hindi tayo nalilis ng ating daan. Now, power of transformation. The enemy uses deception. Ang kaaway daw, si Satanas, ang ginagamit niya, pandaraya. Like he did to Eve. Ano yun? Oh, God has said, surely, but surely, ayan si Satanas. Nung sabihin ni Satanas, sinabi ba ng Diyos? Sumagot si Eva, yan ang sinabi ng Diyos, huwag kami kakain. Sinabi nga niya yun. Pero, ayun, may pero si Satanas. Alam nyo ba, na kapag kayo kumain nito, tatalino kayo? Magiging tulad kayo ng Diyos? Yan ang deception ni Satanas. Yung salita ng Diyos, dadagdagan niya ng maganda sa pandinig. Para kumagat ka. Trying to reason it beyond what God said originally. Sinabi ni Lord, thou shalt die. He said, yes, God said that, but surely. Yan po ang trabaho ni Satanas. Mauunawaan ako ni Lord niyan. Tama ba? Yan ang magiging rason ng mga Kristiyano minsan. Halimbawa, hindi siya dumalo. Mayroon na siyang pandagdag doon. Mauunawaan ako ni Lord. Tanong, kay Lord, maunawaan kaya yon? Ano man ang mali natin, may consequence yan. Hindi natin mababago ang Diyos. Tayo ang dapat magbago. Pero ang Diyos, kung anong sinabi niya, yun na yun. Kasi, ito, alam nyo ba na kung ang puso mo dumalo, palagay nyo, hindi magbibigay si Lord ng pamasahe o ano man. Hindi gagawin ni Lord yung kung ang puso mo dumalo, magbibigay si Lord. Kaya lang, kahit mayroon ka, nuhan mo kaya't, ano may Pangasinan yan? Ag mo gabay, awan. Kasi ikaw ang nagdidesisyon. Amen. So, ang tao, tinuturuan ni Satanas, magdahilan ka. Magsakit-sakitan ka ng ulo. Magwala-walaan ka. Walang pamasahe. Alam ni Lord lahat yun. Paano mo ba itatago kay Lord ang puso mo? Ang isipan mo? Alam ni Lord lahat yan. Pero sa isang Kristiyanong nagmamahal kay Lord, gagawin niya lahat ng magagawa niya para mapasaya ang Diyos. Kasi masaya si Lord na nandito ka, kumakain ka rin. Sa isang tahanan, nag-agi. Masaya ang magulang na kompleto ang mga anak habang kumakain sila.
Hello? Tama? Yan po ang kaligayahan din ng magulang, yung kumpleto ang pamilya. O ngayon, paano sasaya si Lord? Ang iba wala. Hindi masaya si Lord kapag mayroong wala. Nais ni Lord yung mga anak niya sa tuwing kakain, kasama niya. Sabi niya, trying to reason it beyond what God said originally. He said, yes, God said that, but surely, see, that's pray over it. But what God says, God keeps. He don't need any help from Satan. He keeps it. So don't never be deceived by that. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng Diyos, paninindigan niya yun. Yan pong mabigat kay Lord. May paninindigan. When you got the messages, keep going. Abante, kapag nandiyan na sa iyo mensahe, magtuloy-tuloy ka. Okay? Okay, maring itong sabihin mo, I can't walk up again. Hindi na ako makakabangon. Huwag mong sasabihin yan. Hindi dapat na rason ng isang Kristiyano ang sasabihin niyang hindi na siya makakabangon. No, I'm getting weak. Ako'y humihina. Hindi yan rason. So, bawat problema, may solusyon. Amen. Just keep on going. Don't stop. Amen. So, pinasok mo ang Panginoon, huwag kang lalabas dyan dahil oras na lumabas ka. Tulad po ito ng isang hawla ng kulungan ng mga tupa. Bakit po may pastor? Upang sila'y alagaan. May bakod po yan. At ang bakod ng mga pastor sa Israel, mga bato. At nandun ang pastor sa may pintuan. Pero kung ang tupa, gagawa siya ng paraan niya para makalusot sa pader o bakod, lumabas doon sa hawla, ang dami po daw ang asong gubat. Sisilain sila. Kaya maraming nasisila ni Satanas, lumalabas sila. Oh. Pag lagi kang absent, paano? Paano ka lalakas? Namamalayan mo, nandun ka na sa kamay ni Satanas. Amen. Sabi niya, don't stop laying everything aside. Just keep cutting through. Brother, you got the sword in your hand. Ano yung sword? Word. Nandiyan na sa iyong word. Just keep chopping. Sige lang. Tagpasin mo ng tagpasin si Satanas. It's the faith that's in the individual. If you're a coward, get back to your cattle hole. So, alam niyo po yung salitang coward? Duwag. Lagi po ito nandoon sa hukay. Tatago. Ayaw niyang matamaan. Ayaw niya lumusob. Ayan po mga duwag. Ayaw niya lumusob. So, lagi siyang nagtatago. But brother, if you are a soldier, stand out there. Kung sundalo ka, there's a battle on. Right and wrong is engaged. Let's fight the greatest battle ever fought. So ano ang Kristiyano? Tulad ng isang sundalo, ang sundalo, lagi po yun nasa labanan. At ganun ang Kristiyano, na araw-araw po nasa laban tayo kay Satanas. Kaya sabi niya, merong digmaan, right and wrong is engaged. Let's fight. Anong klaseng fight? The greatest battle ever fought. So yan po ang Kristiyano. Hindi po duyan. Akala ng ibang Kristiyano, pag nag-born again, lagi nasa duyan. Nasa duyan at tapos may ventilador pa. Tapos may hawak na mamon. Hello?
Hindi ganyan ang Kristiyano. Nasa digmaan po tayo. Pero, alalahanin nyo naman ang proteksyon ng Panginoon. Alalahanin nyo, dyan po pumapasok ang mga pagpapala. Laging dyan papasok sa mga overcomer, lalo na ang kaligtasan. At sinabi ng propeta, kapag nasa duty ka, hindi kanya pababayaan. Amen? So, God bless.